Mga karaos, good morning po. Good morning, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali araw po ng Martes. Yan, March 17. Yan, kamusta po tayong lahat? So ito, another day and another house update project sa mga ongoing project. Ito mga karaos, meron po tayong ginawa po ngayon na paghahanda kasi napapansin po natin na talagang dire-diretso yung pagtaas po ng langis, ng mga gasolina. Tapos kasabay na rin po yun ng pagtaas din ng presyo ng mga materyales paunti-unti. Nag-usap kami ni client sa bagong project na kung maaari ay bilhin na po natin ngayon pa lang para kahit naman papano makamenos tayo sa gastos. Regarding po sa mga materyales. Ito, hindi inaasahan na ganito yung gagawin natin, pero buti na lang maganda yung area rito sa bagong project sa Lumina Homes Phase 3. So, check ko sa inyo, isi-share ko sa inyo yung mga paghahandang ginagawa natin. So, baka meron ho kayong bahay na ganito tapos na-experience nyo rin yung biglang pagtaas na materyales. Ito yung mga dapat natin gawin. Let's go! Tara, enjoy watching po! Bago pala tayo mag-umpisa mga karos, nandito ako sa bodega. Siyempre tayo nangungontrata, mas lamang tayo kung meron ganito, kung meron tayong bodega. Sa mga ibang contractor, hindi nila kailangan ng bodega. Pero sabihin ko sa inyo, kung meron kayong bodega, maraming advantages to mga karo sa mga plano nyo sa buhay. At syempre sa mga paparating na project. So syempre yung bodega, pwedeng stock file, stock room. Pagka meron kang bodega, yung mga gusto mong bilhin muna, dahil mura siya, pwede nyo na kagad bilhin, diba? Yan ang advantage. Siyempre, kapag may bodega ka, may plano ka sa future, yung mga natitira mong mga materials na pwede nang itapon, maaari mo pa magamit sa mga ibang bagay. So, yun din ang advantage ng bodega. Siyempre, kapag yung bahay, habang hindi pa tuluyang natatapos, maaaring yung mga materials na pang finishing, maitago mo dito. So, yun din po yung advantage. Okay, punta tayo sa Phase 3. Gagamitin natin si Mulong kasi hanggang ngayon ay hindi pa natatapos yung paghahakot po ng mga coco lumbers, yung mga pamorma. Yan, kinokondisyon ko na si Mulong. Dito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Ito, good morning kila client owner natin. Ayan, bali ang mga bagong makikita natin dito. Merong mga tambak ng panambak dito kahapon. So bago tayo mag-uwian, ayan, nakakuha na po. Tapos napaluwag na po natin tong bahaging area na to. Dito nga po pala kasya ang sasakyan. Less than 3 meters po ito. So bonus na rin kila client na magamit nila to for parking space na rin. Kung halimbawa dalawa sasakyan mo, yan, isang hilera rito hanggang dito, kaya yan. Motor dito tapos doon sasakyan. So may matitira pa naman na sidewalk kahit pa paano. Ayan ang paghahandang ginawa namin dahil inaasahan ko na maaaring mangyari to. Yan, pinull out na namin yung mga pamorma rito. At in-adjust na lang muna nila yung iba pa. Yung iba kasi nakuha na namin eh. So in-adjust na nila. Tatapusin nila yung plastering dito. Yan, dito na po sila yung assignment namin. Tapos yung paparating natin na bakal, maaari dito na po namin ilalagay yung bakal. Yan, dito lahat. Yung pang roofing framing, pang gate, yan, pang trench drainage. Yan po yung mga darating na mga materyales. Kumbaga hindi pa naman po kailangan pero pinadeliver na natin. Good morning pala Kuya Richard. Tsaka kay Ricky, morning. Good morning. Donis, morning. Ayan, bali isa yan sa paghahanda namin na meron tayong maluwag na space dito. Ito yung sinasabi ko sa intro. Tapos buhangin na covered niya na hanggang sa makapag-tiles tayo. Pero kung sakali man na magkulang pa, alalay lang kasi hindi naman din talaga tayo pwedeng pa-deliver na sobrang dami. Gawa ng yung space nga, konti na lang po yung matitira. Tapos first time ko dito sa Lumina Homes na magkaroon ng ganitong karaming materyales sa site. Ulitin ko lang, yung ganito kadaming materyales po ay hindi po dapat ginagawa. So dapat po kung kailan kailangan, kung wala namang stockpile sa area, so dun lang po natin papadeliver. So umpisa pa lang, tinutulungan ko na talaga sila client dito na maka-save kasi binili ko na po kagad dahil may idea rin ako na maaaring mangyari ngayong ganito na magtaasan yung presyo ng materyales. Kay Sandy, morning po.
Isa sa mga paghahanda na pinagawa ko rin is yung tapusin yung plastering dito. Ayun, nakakapagpahid na nga po ng ng primer. So nakapagpahid na ng konti dito kahit pa paano. Ayan. So primer po yan para sa steel deck. Tapos ang gagawin natin dito, itong area na to is malagyan muna natin pansamantala ng mga materyales. Tapos ang isa sa mga plano na gusto kong mangyari rito, itong bahaging lupa na to ay matapos na po yung preparasyon dito hanggang sa maging concrete flooring na siya na kagaya nito. Ayan, mamaya bali babalik tayo rito para makapagbigay ng update kung ano magiging itsura pag nagdatingan na yung mga ibang mga materyales. So ako din, bibili na rin ako ng pinto nito. So yung mga pinabili po natin sa client para doon sa hardware ay hanggang sa matapos na. Tapos alalay na lang. Siyempre, hindi ko naman pa mabibili rito yung mga pang top coat finish. Yan, mauhuli. Talagang alalay na lang. Bali, yung mga quantity na marami, yun yung binili po natin, yung mga mararaming materyales. Pero yung ibang mga ilang galon lang or isang balde lang, siguro kahit pahuli na po natin yan. Kasi yung pagdami rin ng mga materyales na yan sa site ay nakakaano rin po siya, nakakaapekto rin sa kilos ng mga tao. Kapag masikip, wala po tayong ginawa kung hindi ipalipat-lipat yan kung saang area at doon tumatagal ang trabaho. Yan. Medyo masikip pa. So babawasan muna natin. So update nga po pala yung materialis dito, semento. Yan na lang po yung semento natin. Ngayon meron tayong paparating na mga adhesive cement, pintura, yan, plywood. Yan, sobrang dami. Yan, sobrang dami ng paparating na materialis. Yan. Nakapagpondo naman na sila rito. Feeling ko ano ba to? Buhangin to, buhangin. Pinasok na nila galing sa loob. Yan, mapupuno po to pero magiging stock pile lang muna yung gilid. So, malaking tulong po yan. Tapos yung iba pang mga materyales nandun para sa hagdanan, sa metal paring. Unti-unti na po yan magagalaw dito. Sa mga susunod na buwan, marami po yung papipwestohin natin dito para mas madami rin po yung pagbaba ng bilang ng mga materyales dito sa site. Yun. Update ulit, bali naghahakap na kami rito. Yung ibang mga maliliit na at maiksing kahoy, tinabi muna namin sa kabila. Yan, maayos naman yung pagkakatabi. Tapos ito, yan pinaliwag na namin. Dito namin balak ilagay yung buhangin kasi ito, ginagamit naman muna namin pansamantala para sa graba buhangin noon. Ngayon na medyo malinis na siya, dito muna namin itatabi. Tapos ito na yung truck, papasok na. Yan, papasok na po yung truck ng mga materyales na mga in-order natin. Balita ko may konting kulang pero yung maliliit lang yun, ihahabol na lang. Ang mahalaga, nandito na siya. Bago pa magtaasan yung presyo, na i-deliver na. Materyales, dami. Morning. Dami na. Punong-puno ah. Bale, ito nga pala yung kabuuang presyo ng i-deliver ngayong araw. So meron tayong 59,080 at saka meron tayong 52,090. More than 100k. Tapos meron lang pong ilang mga ano rito ang hindi kasama rito sa delivery, kagaya nitong Davis Extras na pang-primer sa mga bakal. 3 galon yan. Yan, hindi nila dala. At saka yung single deadbolt. Ayan, hindi nila dala. Para doon sa doorknob. Yun lang naman, maliit na item na pwedeng tayo na lang kumuha sa hardware kapag available na. Ayan, daming bakal sa roofing framing. Tapos
trench drainage, at saka dito sa fence grills at saka gate. Yan po yung mga dala nila. Tapos syempre mga pintura, pang primer. Yan din po yung mga dala nila. Ayan, sa tiles, hawak ni Kuya Willie, ready fix. Ayan, dala din nila. Tapos yung pintura din po ng mga gagamitin natin sa mga solid doors and hamba. Yan, dala rin po nila. Pinadeliver na rin natin. Karagdagang semento, adhesive. Tsaka may buhangin silang dala dyan. Bali 3 cubic meter na buhangin doon na ilalagay sa dulo. Yan. Yan. Buhangin na lang po yung kulang. Siya nga pala, may kulang silang 12mm na 10. Hindi na ilista nung may-ari ng hardware. Yan, pinadagdag po natin yan para sa lababo at saka doon sa flooring sa harap. Okay na yan. Ayos na kuya. Yan, bali 3/4 na elf ng buhangin or 3 cubic. So alalay na lang yan hanggang sa pirma, no? Pipirmahan natin. Hindi pa natin ito mababayaran, baka mamaya na. Yan. Alalay na lang yan kung magkukulang. Tip para pamerienda. Salamat ha. Thank you sa inyo. Thank you. Yan, bali pink na resibo muna kasi hindi pa bayad. Doon na natin babayaran to. Ingat ha, thank you. Salamat. Okay. Ingat. Yan, nakaalis naman po sila ng maayos at nakapag-deliver ng maayos. Yung buhangin, yan, dito na lang muna para just in case makapaglagay pa tayo rito. Pero pag kukuha, unahin tong area na to para mabawasan. Yan. Okay. Ano yung sandi dito na lang? Linis sa loob. Tingnan na rin natin yung mga dumating na materyales. Ito, pang maramihan na to. So plywood 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yan, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na local marine plywood na 3/4. Tapos 30 bag ng semento, 40 ABC. Tapos yung mga pintura dito sa kabila. Ayan, naglilipat pa sila. So, pinasok nila Kuya Sandy yung mga pintura. So may stickwell tayo rito, aqua glossy black, yung primer Davis extras ang wala. So pero bayad na yon. Tapos Davis Pondo meron tayo rito. Tapos roof guard tuloy. Yung roof guard wala kasi hindi available, pero bibilin pa po natin yan mamaya, baka meron na. Tapos Flexiban para sa mga waterproofing yan meron. Kaya aside doon, ito pa yung mga dala nila. Baby roller, sulignum na pang plywood pagka na-assemble, roller, tapos ito, doorknobs, yan may mga kulang pa. Tapos mga liha meron dito. Liha. Dahan-dahan na. Op. Yan. So kanina pa po kami rito, pero halos doon lang napunta talaga yung oras sa paglilipat. Break time muna. Ayun si Carol. Ayan na. Break time. Sakto. So doon lang talaga na sa pag-organize kasi talaga madami na. Pero ito, i-set up natin ng maayos to para pag dagdag tayo ng tao rito, dire-diretso yung trabaho kahit na maraming materyales. Yan.
Gani Commander. Ay, ganda. Tapos yung tungkol dito sa bakal na to, feeling ko magkukulang pa to. Pero mahirap naman po kung susobra tayo. Kaya sinakto ko lang. Yan, sa ang ano covered nito, yung buong bubong dito sa harapan ng bahay at saka yung trench drainage at saka yung ating gate. Yan, kasi yung gagamitin na gate dito is ano, PVC planks, kaya hindi ganun kadami yung mga pump racing niya. Yan, break time muna. Ginawang kama oh. Park. Ano, maghanap penga-penga sila dyan. Pero masyado na mga obvious yun. Kaya nga. Sa guardhouse na kaiga ano. Parang pang family size niya yung ginawa. Okay. Yan na. Yan, bali nag-e-bike na lang para walang gasolinang ginagamit. Yung pinagkikwentuhan namin dun banda sa pagpasok sa guardhouse, may nanghingi po ng konting kahoy sa amin. Ayun, at ginawa po nilang upuan or papag. Pakikisama lang din po yan. So pag may nanghinging mga guard, binibigyan din po talaga natin, as long as hindi na po masyadong gagamitin. Okay, tuloy ang trabaho dito. Assignment is wall plaster. Yan, tapos na po tayo sa delivery. Pero meron pa, may mga kulang pa. Pati yung bakal na 10mm na gagamitin po sa lababo at saka dito. Ito po kasing tira. Konti na lang po to para dito pa po yan. Babakalan pa natin to. Tapos segregation, pagpapatuloy nila yung segregation. Yan. Ang dami pa talagang gamit. Kahit anong klaseng paglilipat, meron at meron. So magde-deploy na po tayo ng tao rito sa susunod na linggo para lahat yan ay maisalpak na. Yan, meron pa po pala kami sa taas, sa ibabaw ng slab. May mga metal paring pa kami ron. Tara, sa hardware tayo saglit. Ayan, bumili tayo ng barateha para dun sa living area. Yan yung magiging cornisa natin dun. Half by 2 by 8, 10 piraso. Presyo. Yan. Nakabalik na ulit tayo sa phase 3. Dito ko dinala yung barateha na sa 10 piraso. Ayun, good morning rin sa ating mga client owner dito. Ay mga kasama natin rito. Rusty, good morning. Saka kay Louie. Mot, morning. Saka kay Donis, morning Don. Ano? Bali, ang ginagawa nila, niliha, sinanding machine, tapos in-apply ang kagad ng lacquer primer surfacer. So ito po ay dito natin banda ilalagay yan. Yan sa mga edging nito. Yan, para aesthetic siya tingnan. Yung finish ng mga pader. Yung binigay ko sa iyo parang ano siya. Sasaksak mo yun, tapos titingnan mo yung ano, pader. Oo. Ito yun. LED. Para ma-inspect na rin po kagad yung masilya. Ay, si Kuya Rigor. Morning po, Kuya Rigor. Morning, boss. Yun na. Ang ginawa nga pala rito sa mga cabinet, hindi na namin na-share sa inyo. Siyempre, ginamitan namin ng ano, sulignum, yung pang wood. So, ito po yun. So, siyempre, bago gawin lahat ng mga preparasyon dyan, ito muna yung in-apply natin. Lason po yan. Lason sa mga anay. Tapos si Louie, ito na po yung ginagawa niya sa TNB. Iuhuli mo na lang ito, bintana. Saka na yan. O, sige. Ang mabubuksan na lang dito, Louie, ito na lang. Sarado na yan, dalawa. Okay. O, pero, buuin mo na yan para maganda tingnan. Okay. Tapos sila Adonis, unti-unti na nagkakabit ng mga kornisa rito. Ayan yung kornisa. Paikot. No. Ito, napaikutan na rin. Tapos ito yung combination ng tile sa wall. Sa pinakaharapan. Yan dito banda. Pataas. Kapag naikabit na ni Louie to, magbibigay na lang kami ng konting details kung paano to kinakabit. Kasi kita nyo,
masyado siyang flexible. Kasi itong mosaic tiles, umaasa lang po to sa net sa likod niya. Pero maganda naman po to mga karos kapag ka natapos, diba? Yan, tsatsagain mo lang yung kindry para pag naikabit na yan sa sa taas, hindi na matrabaho. Dito pa lang tinatrabaho na. Mahirap na liyahin sa taas. Oh, mahirap lihain yan kapag ka PVC panel yung kadikit, maaaring magasgas yung panel. Pati gilid. So kabilaan, pati gilid dito. Madali naman matuyo to, no, Ras, no? Opo. Yan. Liliyahin mo. Lalihan nila. Saka na po ako magpapalinis dito para sulit po yung paghahakot. Sa ngayon ganito na muna, nakasako naman eh. Ito muna yung update. Ito mga karos, nandito na muna tayo sa bahay. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Tet. Ayan o, may pasalubong tayo galing sa ibang bansa pa. Bag. Ayan o. Ganda ng quality galing ibang bansa. Panghinayang gamitin kasi pagka ginamit lang natin to sa sa trabaho, mangyayari nito pangharabas to, madali siyang maluluma. Maraming salamat po Ma'am Tet, thank you po. Tsaka kay Sir Chito, thank you. Mga karaos, nandito tayo sa Find View. Yan, sinamahan lang natin yung isa sa mga kakilala natin dito na gustong kumuha ng bahay. Siya nga pala mga karohaus, itong sasakyan na to, hindi po sa amin to. Sa ano po to? Sa pamilya po ni Mrs. Yan, itong sasakyan. Nataon lang na nandito sa Cavite, ito po yung ginamit po namin para turuan ko mag-drive si Joy. Ayan. Okay, bali mag-uuwi na maya-maya lang, konti. Update ulit tayo rito sa project natin sa phase 3. So dito yung plastering. Ayan na, palitada. Tapos kanina humabol yung hardware. Nag-deliver pa po ng bakal. Bali 10 pirasong kabelya po yan. So karagdagan po yan. Kung sakali mang may magkulang pa, wag lang tayong susobra o magkulang. Hindi na ganun kadami, no? Hindi na ganun kalaki yung amount ng quantity niya. So hindi na ganun kamahal sakaling magtaas yung presyo ng materyales. Bali dito, ito nga po pala yung mga paghahandang ginawa po namin dito. So maswerte lang tayo kasi yung project natin, meron siyang malawak na sidewalk. Nasabi ko nga, magkakasya pa yung rito, 7-seater or yung sedan na sasakyan dito sa gilid. Napakalaking tulong po niyan. Tapos unti-unti na po muna namin inaayos yung mga natirang gamit dito, which is lahat naman to ay para dito talaga sa buong bahay. Yan, segregation din. Yan, segregation. Tapos may pang cover naman po tayo rito sa mga bintana at pinto tuwing uwian. Ilan to kuya? Ilan yung ganito natin? Isa lang. So ayun dito. Sige. Yan, may pang cover naman tayo. So sa ngayon taste muna. Pero itong tiles na to, maganda rin po to na nakalagay rito banda. So, may bandang unahan. Yan dito. Maganda rin yan, nandito yan. Hindi naman mawawala yan. Lalo na yung community rito malapit sa guard at saka maraming tao. Tapos may toda rito ng mga naghahabal. Kaya lagi maraming tao rito or maraming nakaparadang e-bike. Mga naghahabal po yan. Yan mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. So ito, biglaan po yung materyales dito na ganito kadami, which is hindi naman po talaga natin ginagawa sa mga ongoing project natin. Kahit papano kasi ngayon nararamdaman na natin yung epekto ng pagtaas ng materyales nang dahil po sa kaganapang gera sa ibang bansa. So yung buhangin, at least dito nakapagpatanggal na tayo ng mga kalat. Yan, bakal para dito sa renovation ng ating roofing framing. So lahat yan, luluwag ng luluwag yan once na maraming development yung nangyayari rito.
Yan, bali lahat ng materyales na dumating kanina ay worth of 100,000 plus. Yan yung dumating kanina.